Isang nakakapasong guhit ng kidlat ang pumunit sa madilim na kalangitan, kasunod ang malakas at dumadagundong na kulog na tila yumanig sa matataas na pader ng isang eksklusibong subdivision sa Makati. Pumasok si Aurora sa loob ng kanyang malawak at tahimik na mansyon, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Wala sa schedule ang pag-uwi niyang ito. Dapat ay sa susunod na araw pa ang tapos ng kanyang mahalagang business trip sa Singapore, ngunit nagpasya siyang tapusin ng maaga ang mga pulong upang makauwi at makasama ang kanyang pamilya. Para sa isang babaeng nagtayo ng sariling imperyo ng negosyo mula sa wala, ang kanyang asawang si Eduardo, ang anak na lalaking si Christian, at ang paborito niyang bunsong babae na si Zoe, ang kanyang natatanging pahingahan. Madilim at tahimik ang buong ibaba ng bahay. Tanging ang maputlang liwanag mula sa mga matataas na poste sa labas ang nagbigay ng hugis sa mga mamahaling muebles, sa naglalakihang mga painting sa dingding at sa malapad na hagdanang gawa sa dalisay na marmol. Inalis ni Aurora ang kanyang sapatos sa bungad pa lamang upang hindi makalikha ng anumang ingay ang kanyang mga takong sa sahig. Nais niyang surpresahin ang mga natutulog na niyang mahal sa buhay. Subalit habang paakyat siya sa ikalawang palapag patungo sa master bedroom, napansin niya ang isang tidak pangkaraniwang bagay. May isang makipot na sinag ng liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng kanyang pribadong walk-in closet. Ang kwartong iyon ay ang kanyang sagradong espasyo. Ang lugar kung saan maingat na nakatago ang kanyang mga pinakamahahalagang koleksyon ng mga designer bag, mamahaling damit, at mga alahas na hindi basta-basta pinapasok ng sinuman ng walang pahintulot. Kumunot ang noo ni Aurora. Pamilyar siya sa amoy na sumalubong sa kanya sa pasilyo, amoy ng mamahaling French perfume na hinaluan ng tapang ng isang antigong red wine mula sa kanyang pribadong cellar. Humigpit ang hawak niya sa kanyang handbag habang maingat at walang anumang ingay na humakbang papalapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa kanyang pagsilip sa maliit na puwang, isang eksenang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat ang bumungad sa kanyang paningin. Nakaupo sa marangyang velvet na sofa sa gitna ng closet ang kanyang 18 taong gulang na anak na si Zoe. Nakasuot ito ng paboritong silk robe ni Aurora, nakadekwatro at tila isang reynang nagpapahinga sa kanyang trono. Sa tapat nito ay nakatayo ang kanilang pinagkakatiwalaang mayordoma na si Rosario. Si Rosario ang babaeng itinurer na niyang higit pa sa isang kasambahay. Siya ang babaeng pinag-aral ni Aurora ang mga pamangkin, pinahiram ng malalaking halaga ng walang hinihinging kapalit, at pinagkatiwalaan sa pag-aalaga sa mga bata habang siya ay abala sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit hindi ang pag-inom ng dalawa ng kanyang pinakamahal na alak o ang pag-angkin sa kanyang personal na silid ang nagpabilis sa pagkabog ng dibdib ni Aurora. Ang kanyang paningin ay nakapako sa leeg, tainga at mga pulso ni Zoe. Nakasuot sa dalaga ang isang antigong set ng diamanteng alahas, ang mismong pamanang iniwan ng yumaong ina ni Aurora na nakatago sa isang vault na tanging siya at ang kanyang asawa lamang ang nakakaalam ng password. Bago pa man makapasok si Aurora upang kumprontahin ang dalawa, isang pamilyar ngunit nakakakilabot na pagtawa ang namutawi sa mga labi ni Rosario. Nagsalita ang mayordoma sa isang boses na may halong kalasingan at labis na pagmamalaki. Sinabi nito na napakaganda talaga ng dalaga at tamang-tama ang hitsura nito bilang isang tagapagmana ng mga yaman ni Aurora. Hinaplos ni Rosario ang buhok ni Zoe nang may labis na pagmamahal, isang klase ng pagmamahal na nakalaan lamang para sa isang tunay na kadugo. Puno ng pagkaaliw na sumagot si Zoe. Umiikot ang hawak nitong baso ng wine habang nakangiting nagpasalamat sa mayordoma. Tinawag nitong mama si Rosario. Para sa ilang sandali, inakala ni Aurora na namamalikmata lamang siya o hindi kaya ay nagkakamali ng dinig dahil sa pagod mula sa biyahe. Ngunit ang mga sumunod na salitang binitawan ng dalawa ay naging tila mga matutulis na itak na walang awang tumaga sa kanyang kamalayan. Ipinagmalaki ni Rosario
kung paano niya isinagawa ang lahat noong gabing ipinanganak ang dalawa sa ospital. Inilarawan niya ng buong linaw kung paano niya maingat na pinagpalit ang mga name tag ng mga sanggol sa nursery habang ang lahat ay abala. Ipinaliwanag niya sa kanyang tunay na anak na si Zoe kung gaano siya katalino upang matiyak na ang kanyang sariling dugo at laman ang mabubuhay sa gitna ng karangyaan sa Makati, habang ang tunay na anak ng mayamang si Aurora ay itinapon niya sa impyerno ng kahirapan. Gumuhit ang isang ngiting puno ng kasakiman sa mukha ni Zoe. Pinuri ng dalaga ang katalinuhan ng kanyang tunay na ina at walang anumang konsensyang nagkomento kung gaano kadaling utuin ang nagpapanggap niyang ina na si Aurora pati na ang kuya nitong si Christian. Idinagdag pa ni Zoe na habang nagkukumahog si Aurora sa pagtatrabaho upang kumita ng bilyon-bilyon, siya naman ang tatamasa ng lahat ng iyon sa huli. Isang malamig na panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Aurora paakyat sa kanyang batok, tila gumuho ang buong mundong kanyang pinaghirapang itayo. Ang bawat salita na naririnig niya ay pumupunit sa lahat ng paniniwala niya tungkol sa kanyang pamilya. Marilyn nagsalita si Rosario. Sa pagkakataong ito ay may halong pandidiri ang kanyang tono nang banggitin niya ang pangalan ng tunay na anak ni Aurora. Inilarawan ng mayordoma ang bata bilang isang kahabag-habag na patay-gutom na lumaki sa masikip at mabahong eskinita ng Tondo. Walang awang isinalaysay ni Rosario kung paano niya sinadya na sirain ang kinabukasan ng batang iyon, kung paano niya ito ginutom, sinaktan, at itinuring na parang isang asong gala na walang silbi. Ipinagmalaki niya na ang tunay na tagapagmana ng pamilya ay lumaking mangmang, takot sa tao, at puno ng mga peklat sa katawan upang hindi na kailanman maging banta sa magandang kinabukasan ni Zoe. Naramdaman ni Aurora ang tila pagkirot ng bawat ugat sa kanyang ulo. Ang kanyang puso ay parang pisikal na kinukurot at pinipiga hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang babaeng nasa loob, na walang awang pinagtatawanan ang pagdurusa ng isang inosenteng bata, ay ang kanyang sariling anak, ang batang galing sa kanyang sinapupunan, ang batang inaasam-asam niyang yakapin noon pa man, ay kasalukuyang naghihirap at inaalila sa isang squatter habang siya ay walang kamalay-malay na nagpapalaki sa isang ahas sa sarili niyang pamamahay. Sa sobrang siksik ng emosyon sa kanyang dibdib, halos hindi na niya maramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Gusto niyang pumasok, sakalin si Rosario at bawiin ang lahat ng alahas na ninakaw ni Zoe mula sa kanyang yumaong ina. Gusto niyang ipamukha sa mga ito ang kanilang kawalang hiyaan at kaladkarin sila palabas sa malakas na ulan. Namuo ang nakapapasong galit sa kanyang mga mata, isang galit na nagbabadyang sumunog sa buong mansyon. Ngunit bago pa man makapasok si Aurora upang komprontahin ang dalawa, naisip niya na ang padalos-dalos na emosyon ay hindi kailanman nagpapanalo ng laban. Walang sinuman ang maniniwala sa kanya nang walang hawak na matibay na ebidensya, lalo na at labis na mapagmahal ang kanyang asawang si Eduardo at anak na si Christian kay Zoe. Kapag nag-amok siya ngayon, madaling makakagawa ng kasinungalingan ang dalawang ahas na ito upang pagmukhain siyang nasisiraan ng bait. Kinagat ni Aurora ang kanyang ibabang labi ng napakadiin hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamao. Ibinabo niya ang kanyang mahahabang at matutulis na kuko sa sariling palad. Hindi niya alintana ang kirot nang maramdaman niya ang maligamgam na dugong tumulo mula sa kanyang mga kamay dahil wala itong panama sa walang hanggang sakit at pagdurugo ng kanyang puso bilang isang ina. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng pasilyo ay tila humaplos sa kanyang nanginginig na balikat na nagpabalik sa kanya sa wisyo. Hihingin niya ang katarungan para sa 18 taon na ninakaw sa kanyang tunay na anak. Ngunit gagawin niya ito sa paraang walang makakabangon sa mga taong nanloko sa kanya. Dahan-dahan, nang walang anumang nililikhang ingay, ay umatras siya mula sa pinto ng closet. Tinalikuran niya ang nakakasukang tanawin at naglakad pabalik sa madilim na bahagi ng bahay.
Nilamon siyang muli ng kadiliman. Bukas, pagdating ng bagong umaga, magsisimula ang isang pagbabago at titiyakin niyang ang bawat luha ng kanyang tunay na anak ay babayaran nila ng libu-libong beses na mas matinding pagdurusa. Ang nakakapasong sikat ng araw ay tila walang awang tumatagos sa malilinis at nagkikinangang salamin ng mga gusali sa isang eksklusibong katolikong paaralan sa Maynila. Napapaligiran ang campus ng naglalakihang mga puno ng acacia at mga rebulto ng mga santo na nakatitig sa ibaba ng may tila tahimik na pagpapala. Ngunit sa likod ng malinis at banal na imahe ng paaralan, isang malupit na katotohanan ang kasalukuyang nagaganap sa isang tagong pasilyo malapit sa lumang gymnasium. Walang tulog si Aurora mula pa kagabi. Matapos madiskubre ang nakaririmarim na katotohanan sa loob ng kanyang sariling tahanan, ginugol niya ang buong madaling araw sa pagtitig sa kisame habang nagpaplano. Ngayong umaga, hindi siya pumunta sa kanyang opisina sa Makati. Sa halip, nagsuot siya ng isang simpleng itim na bestida at nagtago sa likod ng malaking dark sunglasses. Hindi siya nagpasabi sa pamunuan ng paaralan tungkol sa kanyang pagbisita. Nais niyang makita ng sarili niyang mga mata ang tunay na kalagayan ng batang nagngangalang Luna, ang batang inagawan ng buhay at pagkakakilanlan. Naglakad siya ng tahimik sa mga pasilyo. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat sa dibdib. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng campus, kung saan bihirang dumaan ang mga guro, napansin niya ang isang kumpol ng mga mag-aaral. Nakasuot ang mga ito ng malinis at plansadong uniporme, nagtatawanan at tila may pinagkakatuwaan sa gitna. Tumigil si Aurora sa likod ng isang malaking haligi at tahimik na nagmasid. Sa gitna ng nagtatawanang grupo ay nakatayo si Zoe. Nakapamewang ito, nakangiti ng may halong labis na pagmamataas at pandidiri habang ang mga kaibigan nito ay may hawak na isang lumang balde na ginagamit ng mga janitor. Sa paanan ni Zoe, nakaluhod ang isang babaeng mag-aaral. Kahit sa malayo ay kitang-kita ni Aurora kung gaano kanipis at kapayat ang katawan nito. Ang uniforme ng bata ay kupas, halatang pinaglumaan at maluwag sa kanyang maliit na bulto. Ang mga sapatos nito ay pudpod at may mga tahi na nagbabadya ng bumigay. Nanginginig ang mga balikat ng bata, nakayuko at itinatago ang muka sa likod ng magulong buhok. Nag-utos si Zoe sa kanyang kaibigan na buhusan ang nakaluhod na mag-aaral. Walang pag-aalinlangang ibinuhos ng kasabwat ang laman ng balde. Isang umaalingasaw na amoy ng maruming tubig at sabong panlinis ang kumalat sa hangin habang basang-basa ang buong katawan ng kaawa-awang bata. Ang maruming tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha at damit, ngunit nanatili itong walang kibo. Wala itong ginawang paglaban, tila ba sanay na ang katawan nito sa ganitong uring pagmamalupit. Nagsalita si Zoe ng may matinis at mapanghamak na tono. Pinaratangan niya ang bata na isang magnanakaw at isang hampaslupang walang karapatang tumapak sa kanilang sagradong paaralan. Dinuro niya ito sa noo, pinagsabihan na kahit kailan ay mananatili itong mabaho at marumi na parang isang daga mula sa tondo. Upang lalong ipahiya ang bata sa harap ng marami, sinipa ni Zoe ang isang tira-tirang piraso ng panis na tinapay palapit sa tuhod nito. Iniutos niya sa batang puluting iyon gamit ang bibig kung nais nitong pumasok sa susunod na klase. Ito ang pinakamasahol na uri ng pagpapahiya na maaaring iparanas sa isang tao. Ginamit ni Zoe ang pamantayan ng lipunan upang durugin ang dangal ng bata na ginagawang malinaw sa lahat ang pagkakaiba ng kanilang antas sa buhay. Habang pinapanood ang tagpo, naramdaman ni Aurora na parang hinihiwa ng buhay ang kanyang laman. Nang bahagyang iangat ng basang-basang bata ang kanyang ulo, nakita ni Aurora ang mukha nito. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso, ang hugis ng panga, ang matangos ngunit pinong ilong, at ang malalim na hugis ng mga mata, walang kahit anong pagdududa. Ito ang mukhang nakikita niya sa salamin
noong siya ay kasing edad nito. Iyon ang kanyang tunay na anak, si Luna, ang kanyang sariling dugo at laman na pilit inilugmok sa putik, habang ang anak ng mayordomang si Rosario ay namumuhay bilang isang prinsesa na nanggugutay sa dangal nito. Naramdaman ni Aurora ang pag-akyat ng init sa kanyang ulo. Ang pamamanhid ng kanyang mga binti ay napalitan ng isang mapanganib at malamig na galit. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at maingat itong isinilid sa kanyang bag. Matapang siyang humakbang palabas mula sa likod ng haligi at naglakad patungo sa gitna ng grupo. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng mabigat na hangin sa paligid. Nang mapansin siya ng ilang mag-aaral, unti-unti silang nahawi na parang natakot sa aura ng isang makapangyarihang ginang. Nakilala nila kung sino siya, ang sikat na negosyanteng ina ni Zoe. Nang makita ni Zoe si Aurora, agad na nagbago ang reaksyon nito. Nawala ang mapanghamak na anyo at napalitan ng isang naglalambing at matamis na ngiti. Patakbo itong lumapit upang salubungin at yakapin ang kanyang ina. Iniisip na naroon si Aurora upang suportahan siya at magbigay ng kung anong sorpresa. Buong galak nitong binanggit na napaaga ang uwi ng ginang. Ngunit bago pa man makadikit si Zoe sa kanya, itinaas ni Aurora ang kanyang kamay upang pigilan ang dalaga. Ang malamig at matalim niyang tingin ay nagpapako kay Zoe sa kanyang kinatatayuan. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal sa mukha ni Aurora. Nilampasan niya si Zoe at dumiretso sa nakaluhod na si Luna. Napasinghap ang mga mag-aaral sa paligid nang makita nilang inalis ng kilalang bilyonaryang si Aurora ang kanyang mamahaling suit jacket. Walang pag-aatubiling inilagay niya iyon sa nanginginig at basang-basang balikat ni Luna. Napansin ni Aurora ang mabilis na pag-atras at pag-ikli ng leeg ng bata, isang reaksyon ng isang taong laging nakakatanggap ng pananakit sa malapitan. Mas malinaw na nakita ni Aurora ang mga lumang peklat sa binti nito at ang pasa sa braso na halatang hindi gawa ng mga kapwa estudyante. Dahan-dahang inalalayan ni Aurora si Luna na makatayo nang maramdaman ng ginang ang panginginig ng manipis na katawan ng kanyang tunay na anak na puno ng nagliliyab na puot ang kanyang buong pagkatao. Humarap si Aurora kay Zoe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Naguluhan si Zoe. Tinanong nito ang ina kung bakit tinutulungan ang isang basurera at magnanakaw. Idinagdag pa nito na ang batang iyon ay anak lamang ng kanilang kasambahay. Hindi na hinintay ni Aurora na matapos ang pananalita ni Zoe. Ibinaon niya ang kanyang mga paa sa lupa at iniangat ang kanyang kanang kamay. Isang malakas, malutong at nag-uumapaw sa puot na sampal ang dumapo sa pisngi ni Zoe. Ang lakas ng puwersang ginamit ni Aurora ay nagpabagsak kay Zoe sa semento. Namula agad ang makinis at inaalaga ang mukha ng dalaga na nag-iwan ng hugis ng palad ng kanyang ina. Binalot ng isang nakakabinging katahimikan ang buong pasilyo. Ang mga kaibigan ni Zoe na kanina lamang ay nagtatawanan ay nanigas sa matinding gulat at takot. Walang sinuman ang makapaniwala na sinaktan ng ginang ang mismong anak na itinuturing nitong prinsesa sa harap ng maraming tao. Napahawak si Zoe sa kanyang pisngi. Bumagsak ang kanyang mga luha habang nakatingala sa ina na may halong labis na pagkabigla at takot. Nanginig ang kanyang mga labi habang pilit na humihingi ng paliwanag kung bakit ginawa iyon sa kanya. Tumitig si Aurora kay Zoe nang may labis na pandidiri. Sa isang mababa ngunit mapanganib na tono, mariin siyang nagbabala na wag nitong susubukang lumapit o dumampi man lamang sa dulo ng buhok ng batang tinulungan niya. Sinabi niyang wala itong karapatang saktan ang sinuman. Ang bawat salitang binitawan ni Aurora ay puno ng diin na tila mga yelong tumutusok sa balat ng lahat ng nakikinig. Matapos bitawan ang babala, tinalikuran ni Aurora ang umiiyak at nakadapa pang si Zoe. Hindi na niya nilingon ang mga nagugulang mag-aaral
Maingat nang hinawakan ang kamay ni Luna na magaspang, malamig at tila walang buhay. Inalalayan niya itong maglakad palayo mula sa nakasusukang lugar na iyon. Habang naglakad sila patungo sa sasakyan, sinubukan ni Aurora na silipin ang mukha ni Luna. Inaasahan niyang makakakita siya ng pasasalamat o pag-iyak o kahit anong pagpapakita ng emosyon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, parang sinaksak muli ang dibdib ng ina. Ang mga mata ni Luna ay nanatiling blanko, walang luha, walang galit at walang takot. Ito ay isang nakakikilabot na katahimikan. Isang mataas at makapal na pader ng depensa na sadyang itinayo ng bata upang maprotektahan ang sarili mula sa isang mundong hindi kailanman naging mabuti sa kanya. Ang tinging iyon ng pamamanhid, ng kawalan ng pag-asa, ay ang pinakamasakit na parusa para sa isang inang ngayon lamang nakilala ang kanyang anak. Humigpit ang hawak ni Aurora sa maliit na kamay, sumusumpa sa sariling hindi niya hahayaang makatakas ang mga demonyong sumira sa kaluluwa ng kanyang anak. Ang matapang na amoy ng alkohol at gamot sa loob ng isang pribadong ospital sa Makati ay sumabay sa mabigat at sunod-sunod na paghinga ni Aurora. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang gawa sa bakal sa tapat ng opisina ng punong doktor. Mag-isa lamang siya doon habang nasa loob ng klinika si Luna para sa isang kumpletong pisikal na pagsusuri. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, hawak niya ang isang selyadong puting sobre na naglalaman ng mga resulta ng DNA test na pinabilis niyang iproseso gamit ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Dahan-dahan at nang may labis na pag-iingat, pinunit ni Aurora ang gilid ng sobre, inalabas niya ang papel at agad na hinanap ng kanyang mga mata ang huling linya sa ibaba. Nakasaad doon ang isang napakalinaw na numero, 99.99% na posibilidad ng pagiging magkadugo. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Aurora. Napatunayan ng siyensya ang sinisigaw ng kanyang puso mula pa noong makita niya ang mukha ng bata sa ilalim ng buhos ng maruming tubig. Isang mainit na likido ang nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Pinigilan niya ang sariling maglabas ng anumang emosyon o paghikbi na makakakuha ng atensyon ng mga dumadaan na nurse. Ang batang dalagang inaalipusta at itinuturing na basura ng kanyang sariling pamilya ay walang iba kundi ang tunay na tagapagmana ng kanyang imperyo. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng klinika. Inanyayahan siya ng babaeng doktor na pumasok upang ipakita ang kalagayan ng pasyente. Nakaupo si Luna sa gilid ng higaan ng pasyente, nakasuot na ng malinis at puting bata ng ospital, habang ang kupas at marumi nitong uniforme ay nakatabi sa isang upuan. Ipinaliwanag ng doktor kay Aurora na kailangan nilang idokumento ang lahat ng nakita nila sa katawan ng bata. Habang unti-unting ibinaba ng doktor ang likurang bahagi ng damit ni Luna upang ipakita ang mga sugat, tila pinukpok ng isang malaking martilyo ang dibdib ni Aurora. Ang manipis na likod, braso, at mga binti ni Luna ay parang isang lumang canvas na pinuno ng kalupitan. Nakita ni Aurora ang mga naghalo-halong kulay ng pang-aabuso. May mga manilaw-nilaw at nangingitim na pasa, mahahabang peklat na halatang galing sa pamalo o sinturon, at mga bakas ng paso na matagal nang natuyo ngunit nag-iwan ng permanenteng marka sa balat. Ang bawat marka ay nagsasalaysay ng isang tahimik na kwento ng matinding hirap at pananakit na tiniis ng bata sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ni Aurora ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magwala, sunugin ang bahay ni Rosario sa Tondo at ipakulong ang mga taong gumawa nito sa kanyang anak. Ngunit pinili niyang ibaon ang kanyang mga kuko sa sariling hita upang mapanatili ang kanyang tindig. Nakita niya ang pagliit ng balikat ni Luna, halatang nilamon ng matinding hiya habang inilalantad ang kanyang kapangitan sa isang mayamang ginang. Pilit na tinatakpan ng bata ang kanyang katawan, nakayuko at hindi makatingin ng diretso.
dahil sa takot na husgahan siya ng mga taong sanay sa perpektong karangyaan. Matapos ang masusing pagsusuri at gamutan, binilhan ni Aurora ang bata ng malinis at kaswal na damit upang makapagpalit. Nang makalabas sila ng ospital, napansin ni Aurora ang panlalamig at pamumutla ng bata dahil sa pagod at gutom. Pamilyar si Aurora sa mga eksklusibo at mamahaling fine dining restaurant sa buong bansa. Ngunit nang tanungin niya si Luna kung ano ang gusto nitong kainin, mahina at walang kumpiyansang itinuro ng bata ang isang sikat at abot-kayang fast food chain na nagtitinda ng pritong manok sa kabilang kalsada. Ito ang lugar na palaging pangarap lamang makainan ng mga batang lumaki sa hirap. Walang pag-aalinlangang dinala niya si Luna sa nasabing kainan. Umorder si Aurora ng lahat ng klase ng pagkain sa menu, mula sa malalaking bucket ng manok, spaghetti, burger, hanggang sa mga matatamis na dessert. Napuno ang kanilang mesa ng mga pagkain na hindi kayang ubusin ng 2 tao. Habang kumakain ang bata, pinanood lamang ito ni Aurora ng may matinding pagmamahal at awa. Kumain si Luna ng mabilis ngunit walang ingay. Bawat subo ay maingat na tila isang taong sanay na laging inagawan ng rasyon sa hapagkainan. Ngunit nang mangalahati ang pagkain, biglang tumigil si Luna. Kumuha ito ng ilang piraso ng malinis na tissue. Maingat nitong binalot ang mga natirang piraso ng manok at burger at pilit na isiniksik sa loob ng kanyang lumang bag. Napakunot ang noo ni Aurora at mahinahong nagtanong kung bakit hindi na lamang umorder ng bago kung gusto pa nitong mag-uwi. Tumigil si Luna sa kanyang ginagawa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Aurora nang walang anumang bakas ng paghingi ng awa. Mahina nitong ipinaliwanag na kailangan niyang itabi ang tirang pagkain dahil hindi niya alam kung may makakain pa ba siya bukas. Ang kultura ng pagbabakasakali upang maitawid ang susunod na araw ay nakabaon na ng malalim sa pagkatao nito. Ang simpleng paliwanag na iyon ay nagpalusaw sa natitirang katatagan ni Aurora. Ang kanyang tunay na anak, na karapat-dapat na magmana ng bilyon-bilyong halaga ng ari-arian at mabuhay na parang reyna, ay nabubuhay sa araw-araw na takot na mamatay sa gutom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng ina habang pinagmamasdan ang ginagawa ng bata. Kumuha ng tissue si Luna at pinunasan ang kanyang bibig. Nag-iba ang aura ng bata. Ang kaninang biktima ay biglang nagpakita ng isang matibay na paninindigan. Isang malamig at kalkuladong tinig ang namutawi sa mga labi nito. Sinabi ni Luna na pamilyar siya sa itsura ng papel na hawak ng ginang kanina at sapat na ang katalinuhan niya upang intindihin kung bakit siya nito tinutulungan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nagbigay ang bata ng 3 kondisyon. Una, nais niyang ilipat siya ng paaralan dahil ayaw na niyang makita ang mga taong nambaboy sa kanya. Pangalawa, gusto niyang palitan ang kanyang pangalan upang tuluyan ng burahin ang anumang koneksyon niya sa pamilyang nag-ampon at nagpahirap sa kanya. At pangatlo, humingi siya ng sapat na pera upang makalayo, mamuhay ng mag-isa sa probinsya at hindi na maging pabigat sa gulo ng buhay ng mayamang pamilya. Hindi makapaniwala si Aurora sa narinig. Ang kalmado at lohikal na pag-iisip ng isang batang 17 taong gulang sa gitna ng matinding trauma ay nagpapatunay ng lalim ng kanyang pagdurusa at talino. Nakasanayan na nitong maging mag-isa, kaya hindi nito alam kung paano tanggapin ang pagmamahal ng isang magulang. Ngunit hindi pumayag ang ina na mawala itong muli. Inabot ni Aurora ang magkabilang kamay ni Luna na magaspang at puro kalyo. Kahit naramdaman niya ang bahagyang pag-iwas ng bata mula sa kanyang hawak, hindi niya ito binitawan. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at ibinuhos ang lahat ng sinseridad sa kanyang mga mata. Tumingin si Aurora ng malalim kay Luna. Sa isang matatag at puno ng pagmamahal na boses, sinabi niyang ibibigay niya ang unang 2 kahilingan nang walang anumang tanong. Ipoproseso niya agad ang mga papeles sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pangatlo ay hinding-hindi niya papayagan.
Pilit niyang ipinaunawa sa bata na mula sa araw na iyon, hindi na ito kailanman mag-iisa at hindi na kailangang magtago. Ipinangako ni Aurora na bilang isang ina, babawiin niya ang bawat sentimo, bawat luha at bawat karapatan na ninakaw mula sa kanila. Tiniyak niya kay Luna na ang mga taong nagnakaw ng kanilang kaligayahan ay magbabayad ng mahal at kailangan niyang manatili upang masaksihan iyon. Nakita ni Aurora ang bahagyang panginginig ng mga pilikmata ni Luna. Ang matigas na paningin ng bata ay unti-unting lumambot, isang tahimik na pagtanggap sa proteksyong alok ng kanyang tunay na ina. Nang gabing iyon, ang itim na sasakyan ni Aurora ay tahimik na bumagtas sa maluwag na kalsada pabalik sa kanyang mansyon sa Makati. Nakaupo si Luna sa kanyang tabi, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana habang suot ang mga bagong damit na nagbigay ng kaunting dangal sa kanyang pagkatao. Humigpit ang hawak ni Aurora sa manibela habang papalapit sila sa malaking tarangkahan ng kanilang tahanan. Ang oras ng pagbabalat kayo ay tapos na. Oras na upang simulan ang isang walang awang paglilinis sa loob ng sarili niyang teritoryo. Isang matalim at mabigat na alingaw-ngaw ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sala ng buong diin na ibagsak ni Aurora ang makapal na sobre sa ibabaw ng babasaging mesa. Ang hangin sa loob ng marangyang bahay ay tila biglang naging yelo. Nakatayo si Aurora sa gitna ng sala, matigas ang tindig at nagliliyab ang mga mata. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Luna, suot ang simpleng damit na binili nila kanina, nakayuko ngunit ramdam ang kaba sa bawat paghinga nito. Sa kabilang dulo ng mesa, kumpleto at nagkakatipon ang kanyang pamilya. Nakaupo si Eduardo sa pinakakabisera, suot ang kanyang paboritong polo shirt at may hawak na baso ng tubig. Sa tabi nito ay si Christian, ang panganay na anak ni Aurora na nagtatrabaho na sa kanilang kumpanya. At sa kabilang sofa, nakaupo si Zoe, ang babaeng itinuring niyang prinsesa sa loob ng 18 taon, habang nasa likuran nito ang mayordomang si Rosario na umaaktong tila isang maamong tupa. Naunang basagin ni Zoe ang katahimikan. Nang makita niya si Luna na nakatayo sa likod ni Aurora, agad itong nagpakawala ng mga peking luha. Itinuro niya ang kaawa-awang bata habang umiiyak ng malakas, nagrereklamo sa kanyang ama at kuya kung bakit dinala ng kanyang ina ang basurerang nanakit sa kanya sa paaralan. Ipinakita ni Zoe ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi, pinalalabas na siya ang biktima sa kabila ng kalupitang ginawa niya kaninang umaga. Hindi nag-atubili si Christian na tumayo upang ipagtanggol ang kapatid. Sa isang mataas at mapanghusgang tono, sinumbatan niya ang kanyang ina. Kinuwestiyon niya ang katinuan ni Aurora, pinaratangang nawawala sa sarili ang ginang dahil nagawa nitong ipahiya ang sariling anak sa harap ng maraming tao para lamang protektahan ang isang hampaslupang tagalabas. Para kay Christian, isang malaking kahihiyan. Para sa kanilang pamilya ang ginawa ni Aurora. Tumayo rin si Eduardo. Ginamit ng asawa ang kanyang nakasanayang taktika ng pagiging tagapamayapa. Lumapit siya kay Aurora at akmang hahawakan ang braso nito upang pakalmahin. Mahinahon nitong sinabi na hindi dapat gumagawa ng iskandalo sa loob ng pamamahay, na dapat nilang isipin ang kanilang reputasyon at ipagpabukas na lamang ang pag-uusap dahil pagod lamang umano ang ginang mula sa biyahe. Ginamit ni Eduardo ang kultura ng hiya upang patahimikin si Aurora, umaasang madadaan sa diplomasya ang nagbabadyang unos. Ngunit iniiwas ni Aurora ang kanyang braso ng may labis na pandidiri, tila ba isang nakakadiring insekto ang nagtangkang dumapo sa kanyang balat. Tiningnan niya, nang tuwid sa mga mata, ang kanyang asawa. Sa isang malamig at nag-uutos na boses, sinabihan niya itong buksan ang sobreng nasa ibabaw ng mesa. Nagtatakamang sumunod si Eduardo. Kinuha nito ang papel at binasa ang nilalaman. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng lalaki. Inagaw ni Christian ang papel mula sa ama at nang makita ang nakasulat na resulta ng DNA, nanigas ang binata sa kanyang kinatatayuan.
Ang porsyentong nakasulat doon ay hindi maikakaila. Walang dudang si Luna ang tunay na anak ni Aurora at si Zoe ay walang anumang kaugnayan sa kanilang dugo. Dito na nagsimula ang isang nakaririmarim na dula-dulaan. Nang maramdaman ni Rosario na nabunyag na ang katotohanan, bigla itong nagpabagsak ng tuhod sa sahig. Gumapang ang mayordoma papalapit sa mga paa ni Aurora habang humahagulgol ng buong lakas. Nagmakaawa ito at nagsabing hindi niya alam ang nangyari, na baka nagkamali lamang ang mga nurse sa ospital noong ipinanganak ang mga bata. Mahusay nitong ginampanan ang papel ng isang inang nagulat at labis na nasasaktan. Si Zoe naman ay napahawak sa kanyang dibdib, umaarte na tila nahihirapang huminga dahil sa tindi ng revelasyon. Pinanood lamang sila ni Aurora nang walang kahit anong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sanay na siya sa mga matatalinong sinungaling sa mundo ng negosyo. Ngunit, ang antas ng panlilinlang ng dalawa ay sumagad sa kanyang kaibuturan. Hindi na nakipagtalo si Aurora. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag bago niya pinindot ang screen. Lumingon siya kay Luna na tahimik pa ring nakatayo sa kanyang likuran. Maingat at puno ng pag-aalaga niyang tinakpan ang magkabilang tainga ng bata gamit ang kanyang mga palad. Ayaw na niyang marindir muli ng kanyang anak ang mga lason na sasabihin ng mga taong sumira rito. Pinindot ni Aurora ang play button. Mula sa speaker ng telepono, umalingaw-ngaw sa buong sala ang malinaw na usapan ni Rosario at Zoe mula sa loob ng walk-in closet kagabi. Narinig ng buong pamilya ang pag-amin ni Rosario tungkol sa sinadyang pagpapalit ng mga sanggol. Narinig nila ang matinis na pagtawa ni Zoe, ang pagpuri nito sa katalinuhan ng kanyang tunay na ina, at ang mapanghusgang mga salita nito laban sa pamilyang nagpakain at nagdamit sa kanya ng napakahabang panahon. Ibinunyag ng audio kung paano nila pinagplanuhang ubusin ang yaman ni Aurora habang pinapahirapan si Luna. Tila nawalan ng hangin ang buong kabahayan. Naputol ang paghagulgol ni Rosario, nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa telepono, tila nakakita ng multo na wala ang pekeng paghingal ni Zoe. Nanlamig ang buong katawan nito habang unt-unting napagtatanto na bistado na ang lahat ng kanyang kasamaan. Si Eduardo ay napalunok ng malalim, umiwas ng tingin at hindi malaman kung paano aayusin ang sitwasyon. Si Christian naman ay napanganga, hindi makapaniwala na ang kapatid na pilit niyang pinoprotektahan ay isang ahas na nagbabalat kayo. Neng makita ni Zoe na wala na siyang kawala, biglang nagbago ang kanyang diskarte. Mula sa pagiging biktima, nag-iba ang kanyang anyo. Mabilis siyang lumayo kay Rosario at itinulak ang nakaluhod na mayordoma. Umiiyak siyang lumapit kay Eduardo at Christian. Pilit na isinisisi ang lahat kay Rosario. Sumisigaw siyang nagsabi na wala siyang kasalanan, na inutusan lamang siya ni Rosario at pinilit lamang siyang gawin ang mga masasamang bagay dahil bata pa siya at madaling manipulahin. Walang awang itinakwil ng dalaga ang kanyang tunay na ina upang iligtas ang sariling balat. Ngunit hindi na nagpadala si Aurora sa mga panlilinlang na ito. Binitawan niya si Luna, mabilis na humakbang patungo kay Zoe at hinawakan ang pulso ng dalaga ng napakahigpit. Nagpumiglas si Zoe, ngunit hindi inalintana ni Aurora ang paglaban nito. Walang awa niyang hinablot ang diamanteng pulseras mula sa kamay ng dalaga. Sumunod niyang tinanggal ang mamahaling kwintas. Hinihila iyon ng may sapat na puwersa, kaya nag-iwan ito ng mapulang marka sa leeg ni Zoe. Inalis niya ang lahat ng alahas na pagmamay-ari ng kanyang pamilya, mga bagay na hindi kailanman naging karapat-dapat sa isang magnanakaw. Umiyak ng malakas si Zoe, nagmamakaawang wag siyang alisan ng mga gamit dahil siya pa rin daw ang anak na pinalaki nito. Hindi pinakinggan ni Aurora ang mga pakiusap nito. Humarap ang ginang sa kanyang mga personal na guwardiya at kasambahay na tahimik na nanonood sa gilid ng pasilyo. Sa isang mariin at punong-puno ng awtoridad na utos, pinapasok niya ang mga ito sa kwarto ni Zoe. Inutos niyang hakutin ang lahat ng mga designer na damit, mamahaling bag
at mga sapatos ng dalaga at itapon ang lahat ng iyon palabas ng bintana mula sa ikalawang palapag. Wala pang 5 minuto, nagsimulang umulan ng mga mamahaling gamit mula sa bintana patungo sa basang damuhan ng mansyon. Bawat pagbagsak ng mga paboritong bag at damit ni Zoe sa putikan ay sumasalamin sa pagdurog ng kanyang pekeng pagkakakilanlan. Napahagulgol na lamang ang dalaga sa sahig habang nakikita ang pagkasira ng kanyang marangyang buhay, habang si Rosario ay nanatiling nakadapa, nanginginig sa matinding takot sa puot ng ginang. Habang pinagmamasdan ni Aurora ang nagkakagulong mga linta sa kanyang paanan, isang malamig at mapait na paggising ang unt-unting bumalot sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng halos 2 dekada, inakala niyang ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay ay ang mga kakumpetensya sa negosyo. Ang mga taong nakasuot ng malinis na suit sa mga boardroom na pilit siyang pinababagsak. Ngunit isang malaking kahangalan, ang tunay na kamatayan ay hindi pala nagmumula sa patalim ng mga kaaway na nasa liwanag. Ang pinakamapanirang lason ay nagmumula sa mga taong araw-araw mong kasabay sa hapagkainan, sa mga taong ngumingiti habang inaayos ang iyong higaan. Pinatunayan ng araw na ito ang pinakamasakit na sumpa ng pagtitiwala. Minsan, inaalay mo ang iyong dugo, pawis at buong lang sa pagbuo ng isang paraiso, nang hindi mo namamalayan na ang pinapataba at pinapakain mo sa loob ng iyong sariling kaharian ay ang mga mismong halimaw na uubos sa iyong kaluluwa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala matapos mag-utos si Aurora na itapon ang mga kagamitan ni Zoe palabas ng mansyon. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Habang nananatiling nakatayo si Aurora upang protektahan si Luna, inaasahan niyang lalapit ang kanyang panganay na anak na si Christian upang tumayo sa kanyang tabi at kondenahin ang panlilinlang ng mag-inang Rosario at Zoe. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng mga determinadong hakbang ni Christian. Pinanood ni Aurora ang kanyang sariling laman at dugo na tuluyang lampasan siya. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng binata. Dumiretso si Christian sa nakasalampak at umiiyak na si Zoe. Yumuko ito, dahan-dahang inalalayan ang dalaga na makatayo at inilagay ang kamay ni Zoe sa kanyang braso upang magbigay ng suporta. Ang aksyong ito ay tila isang matalim na kutsilyong ibinaon at inikot sa dibdib ni Aurora. Humarap si Christian sa kanyang ina. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng anumang simpatiya kundi matinding pagkadismaya at pagrerebelde. Sa isang malamig na tono, sinumbatan niya si Aurora. Sinabi nitong nawawala na sa katinuan ang kanyang ina dahil lamang sa isang pirasong papel galing sa ospital. Ipinagdiinan ni Christian na ang pagiging magkapamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa 18 taong pinagsamahan. Tinuro niya si Luna mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidiri. Tinawag itong isang maruming tagalabas na sumira sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Idineklara ng binata na si Zoe lamang ang kikilalanin niyang kapatid. At wala nang iba, naramdaman ni Aurora ang paghigpit ng kanyang lalamunan. Ibinigay niya ang lahat para sa anak na ito, ang pinakamahal na edukasyon sa ibang bansa, ang mga pribilehiyo ng isang mayamang tagapagmana, at ang tiwala na pamunuan ang ilan sa kanilang mga negosyo. Ngunit sa harap ng malinaw na katotohanan at ebidensya ng kasamaan, pinili nitong maging bulag at talikuran ang hustisya. Bago pa man makasagot si Aurora, humakbang pasulong si Eduardo. Ginamit ng asawa ang kanyang nakasanayang maamong tinig, ang tonong ginagamit nito kapag may nais itong pagtakpan o ayusin sa isang sitwasyong hindi pabor sa kanya. Nakiusap si Eduardo kay Aurora na mag-isip ng rasyonal. Ipinasok niya sa usapan ang matinding kultura ng hiya at ang magiging tingin ng lipunan sa kanilang pamilya. Tinanong niya kung ano na lamang ang sasabihin ng kanilang mga kasosyo sa negosyo, ng mga kaibigan nila sa eksklusibong subdivision sa Makati, kung bigla na lamang malalaman ng publiko
Nanalinlang sila ng isang hamak na kasambahay. Ang kahihiyang iyon daw ay sisira sa imaheng matagal nilang pinangalagaan. At doon inilatag ni Eduardo ang kanyang nakasusukang solusyon upang mapanitili ang dangal ng pamilya at maiwasan ang iskandalo. Iminungkahi niyang panatilihin si Zoe bilang kanilang tunay na anak sa mata ng publiko. Si Luna naman, na hindi sanay sa buhay ng mga mayayaman at walang kakayahang dalhin ang kanilang apelyido sa mga sosyalan, ay ipapakilala na lamang bilang isang kawawang ulila na kanilang kinupkop dahil sa kabutihan ng kanilang puso. Sa ganoong paraan, mananatiling buo ang pamilya at walang malaking pagbabago sa kanilang komportableng buhay. Umakyat ang lahat ng dugo ni Aurora sa kanyang ulo. Ang mga salitang binitawan ni Eduardo ay mas masakit pa sa mga kasinungalingan ni Rosario at Zoe. Isang ulila? Iyon ang nais ng kanyang asawa na itawag sa kanilang sariling anak na dumanas ng matinding kalupitan at pang-aabuso, maprotektahan lamang ang huwad nilang imahe sa lipunan. Nakita ni Aurora kung paano unahin ni Eduardo ang pansarili nitong ginhawa kaysa sa pagwawasto ng isang malaking inhustisya. Sa halip na ipagtanggol ang asawang nalinlang at ang anak na ninakawan ng buhay, pinili nitong kampihan ang kasinungalingan upang hindi maabala ang kanyang tahimik at marangyang mundo. Hindi na napigilan ni Aurora ang pag-apaw ng kanyang poot sa isang mariin at naguutos na tinig na nagpatahimik sa lahat ng tao sa silid. Idineklara niyang habang siya ang nagpapatakbo at nagpapakain sa pamilyang iyon, ang kanyang mga patakaran lamang ang masusunod. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung ano ang gagawin niya sa kanyang tunay na anak. Itinuro niya ang malaking pintuan ng mansyon. Ipinag-utos niya na kung ganoon din lamang kabaluktot ang paninindigan ni Christian, maaari itong sumama sa kapatid-kapatiran nito. Pinalayas niya ng walang pag-aalinlangan sina Christian, Zoe at ang tahimik na nanginginig na si Rosario. Ipinamukha ni Aurora kay Christian na kapag humakbang ito palabas ng pinto kasama ang mga manloloko, iiwan nito ang lahat ng pribilehiyo, ang mga mamahaling sasakyan, at ang mga credit card na nagmumula sa kumpanya ng kanyang ina. Naging matigas ang mukha ni Christian. Sa matinding pagmamataas at kumpiyansa, nasusuyuin din siya ng kanyang ina sa huli. Buong yabang itong sumagot na kaya niyang buhayin ang sarili at si Zoe. Inalalayan nitong maglakad ang peking kapatid patungo sa pintuan habang nakasunod sa kanila si Rosario na mabilis na kinuha ang pagkakataon upang makatakas sa poot ng ginang. Ngunit habang naglalakad palabas, dumaan si Zoe malapit sa kinatatayuan ni Luna. Nang mapansin ni Zoe na nakalingon sa ibang direksyon sina Eduardo at Christian, isang mabilis at punong-puno ng inggit na reaksyon ang nanaig sa dalaga. Ginamit ni Zoe ang pagkakataong iyon upang palihim na itulak si Luna ng buong lakas papunta sa matutulis na gilid ng mabigat na mesang gawa sa marmol. Nais nitong saktan ang lehitimong tagapagmana bago ito tuluyang umalis. Ngunit mabilis ang mga mata at reflexes ni Aurora bilang isang ina. Bago pa man sumadsad si Luna, nahablot na ni Aurora ang braso ni Zoe. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa pulso ng dalaga na tila ba dudurugin iyon sa kanyang mga palad. Bumuwelo si Aurora at iginawad ang isang napakalakas at mabilis na sampal sa mukha ni Zoe. Ang puwersa ng pagdapo ng kanyang palad sa pisngi ng dalaga ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nawalan ng balanse si Zoe at napaatras, napahawak sa kanyang namumulang mukha habang bakas ang matinding pagkabigla. Dinuro ni Aurora ang nanginginig na dalaga. Binalaan niya ito na sa susunod na magtangka itong saktan ang kanyang anak, hindi lamang mga damit at alahas ang aalisin niya rito, kundi pati ang kakayahan nitong maglakad sa buong Maynila. Nagmamadaling bumalik si Christian upang hilahin palayo si Zoe. Pareho silang lumabas ng mansyon. Kasunod ang humihikbing si Rosario na hindi na lumingon pabalik. Naiwan sa sala sina Aurora, Luna at Eduardo. Tiningnan ng asawa si Aurora
ng may matinding inis at pagkabigo. Sinisi ni Eduardo ang ginang sa pagiging irasyonal at mainitin ang ulo na siyang sumira umano sa kanilang pamilya ngayong gabi. Nagdahilan itong kailangan niya ng hangin at oras upang magpalamig ng ulo bago nagpa siyang lumabas din ng bahay, iniwan ang mag-ina sa gitna ng magulong sitwasing ito. Nang tuluyan nang mawala ang mga anino ng mga linta sa kanyang buhay, bumaling si Aurora kay Luna. Sinubukan niyang bigyan ang anak ng isang nakapapawing pagod na ngiti, ngunit alam niyang malayo pa ang kanilang lalakbayin upang maghilom. Dinala niya si Luna sa isang malinis at handang silid upang makapagpahinga matapos ang napakahabang araw. Ngunit nang mag-isa na lamang si Aurora sa kanyang tanggapan, hindi siya nagpahinga. Ang kanyang isip ay patuloy na gumagana tulad ng isang makina. May kakaiba sa mga naging reaksyon ni Eduardo? Ang labis na pagtatanggol ng asawa kay Zoe ay maiintindihan niya, ngunit ang pagiging maluwag nito at mabilis na pagpapatawad kay Rosario ang mismong nagpasimuno ng kasamaan ay nagbukas ng malaking pagdududa sa kanyang isipan. Bilang veterana sa mundo ng negosyo, kung saan ang mga alyansa ay laging may nakatagong motibo, pinagana niya ang kanyang likas na kutob. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinagkakatiwalaan niyang pribadong investigador na nakabase sa Maynila. Nagbigay siya ng isang malinaw at direktang utos. Ipinasuri niya ang lahat ng bank accounts, mga nakatagong ari-arian, at mga naging galaw ng kanyang asawang si Eduardo sa loob ng nakalipas na 10 taon. Hahanapin niya ang bawat butas, bawat transaksyon, at bawat sikretong pilit ibinabaon ng lalaking inakala niyang kakampi. Nakatitig si Aurora sa madilim na bintana ng kanyang tanggapan, naghihintay sa panibagong bagyo na siguradong darating matapos niyang kalkalin ang mga natitirang lihim ng pamilyang ito. Isang matalim na tunog ng metal ang dumaan sa makapal na plastik habang hinahati ni Aurora sa dalawa ang huling gintong credit card na nakapangalan kay Christian. Isa-isa niyang ibinaba ang mga piraso ng pinutol na card sa kanyang mesa, kasunod ng mga papeles na nagpapahinto sa paggamit ng lahat ng karagdagang bank account na nakaugnay sa kanyang kumpanya, ang Myth Group. Sa loob ng nakalipas na 2 araw, walang humpay ang pagtatrabaho ng kanyang legal na koponan. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng negosyo, mabilis niyang naipasara ang lahat ng linya ng pananalapi na ginagamit nina Eduardo at Christian. Hindi lamang iyon, formal na ring inihain ng kanyang mga abogado ang petisyon sa korte para sa pagpapalit ng pangalan at katayuan ni Luna. Mula sa araw na iyon, ang bata ay formal ng tatawaging Bea, isang pangalan na nagtataglay ng kahulugan ng isang taong nagdadala ng kaligayahan at biniyayaan. Nais ni Aurora na ibigay sa kanyang anak ang pangalang iyon upang ipaalala sa buong mundo na si Bea ang kanyang natatanging kayamanan na hindi kailanman maaaring hamakin ng sinuman. Matapos maayos ang mga legal na dokumento, nagpasya si Aurora na kumuha ng isang kilalang koponan ng mga elite na tutor mula sa mga nangungunang unibersidad sa Maynila. Batay sa mga nakaraang ulat ng paaralan ni Bea sa St. Catherine's Academy, halos lahat ng kanyang mga marka ay bagsak. Ang kanyang mga grado sa matematika at agham ay palaging nasa pinakamababang antas, dahilan upang bansagan siyang bobo ng kanyang mga naging kaklase. Nais ni Aurora na tulungan ang anak na makahabol sa kanyang pag-aaral upang makapasok sa isang magandang kolehiyo. Gayunpaman, matapos ang unang araw ng pagsusuri, ang pinuno ng mga tutor, isang respetadong propesor, ay lumabas mula sa silid-aklatan na may halong gulat at pagkamangha sa kanyang mukha. Lumapit ang propesor kay Aurora at sinabi nitong hindi nangangailangan ng anumang tutor si Bea. Sa katunayan, ang bata ay nagtataglay ng isang pambihirang talino na lampas pa sa antas ng kanyang edad. Nalutas nito ang mga komplikadong problema sa matematika nang walang kahirap-hirap at nagpakita ng malalim na pagkaunawa sa mga advanced na paksa.
Nang gabing iyon, habang magkasamang naghahapunan ang mag-ina sa malawak na dining room, mahinahong tinanong ni Aurora si Bea kung bakit pinili nitong magpanggap na walang nalalaman sa loob ng napakahabang panahon. Uminom muna si Bea ng tubig bago sumagot sa kanyang ina. Sa isang kalmado ngunit may halong pait na tono, ipinaliwanag ng bata na sa tuwing nagpapakita siya ng mataas na marka o kaunting talino noong pinalalaki pa siya ni Rosario, palagi siyang nakatatanggap ng matinding pananakit. Sasabihan siya ng mayordoma na wala siyang karapatang maging mas matalino kaysa kay Zoe at bubugbugin siya nito hanggang sa mangako siyang hindi na muling magpapakita ng magandang performance sa klase. Natutunan ni Bea na ang pagbaba ng kanyang sarili ang natatanging paraan upang manatiling buhay sa ilalim ng kalupitan ng mag-ina. Naramdaman ni Aurora ang tila pagpiga sa kanyang puso. Ang talino ng kanyang anak na dapat sana ay ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ay naging isang sumpa na kailangan nitong itago upang makaligtas. Tumayo ang ginang, lumapit sa tabi ng anak at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Bea. Hinayan ng bata ang init ng palad ng kanyang ina na gumapang sa kanyang ulunan. Upang mapagaan ang atmosfera, nagpasya si Aurora na maghain ng isang simpleng lutong bahay na pagkain, isang mainit na sinigang, na baboy na may gabi at kangkong, na paboritong comfort food ng mga Pilipino sa tuwing umuulan. Habang masayang humihigop ng sabaw si Bea, unti-unting nakakakita si Aurora ng mga tunay na ngiti sa mukha ng bata, mga ngiting hindi pilit at puno ng kapayapaan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagsimula ng maranasan ng mga linta ang lamig ng realidad. Ayor sa ulat ng sekretarya ni Aurora, sina Eduardo, Christian at Zoe ay lumipat sa isang maliit at lumang townhouse na pagmamay-ari ng pamilya ni Rosario sa labas ng Makati. Dahil sa pagkaka-freeze ng kanilang mga bank accounts at credit cards, agad na nakaranas ng matinding gulo ang kanilang marangyang pamumuhay. Si Christian ay napilitang ilagay sa social media ang kanyang mamahaling BMW upang ibenta sa murang halaga upang may maipambayad sa kanilang upa at pang-araw-araw na pagkain. Si Zoe naman ay hindi matanggap ang biglaang pagbagsak ng kanyang katayuan. Ilang beses itong nakitang nakikipag-away sa mga lokal na tindahan dahil sa pagtanggi ng kanyang mga card at patuloy ang pag-iyak nito dahil sa kawalan ng mga mamahaling gamit at kasosyalang nakasanayan. Ang kanilang pamilya ay unti-unting nilalamon ng matinding stress at sisihan kung saan sinisimulan na ring sumbatan ni Christian si Zoe dahil sa pagkawala ng kanyang magandang kinabukasan sa kumpanya. Nakatitig si Aurora sa mga ulat na ito habang nakaupo sa kanyang opisina nang sumapit ang gabi. Ramdam niya ang isang uri ng tahimik na tagumpay, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Isang mahinang panginginig mula sa kanyang ibabaw ng mesa ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang telepono ay umilaw, kasunod ang isang mensahe mula sa kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador. Sinabi nitong handa na ang mga dokumentong hinihingi niya at kasalukuyan nang ipinapadala sa kanyang mansyon sa pamamagitan ng isang mabilis na courier. Pagkalipas ng kalahating oras, isang makapal na Manila envelope ang inihatid ng guwardya sa kanyang silid tanggapan. Maingat na binuksan ni Aurora ang selyadong envelope. Sa loob nito ay may nakapaloob na isang makapal na salansan ng mga dokumento sa pananalapi at isang itim na folder na naglalaman ng mga litrato. Nang buksan niya ang folder, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Aurora, dahilan upang mapaupo siya sa kanyang upuan. Ang mga litratong nakalatag sa kanyang mesa ay hindi lamang nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko. Ito ay mga malilinaw na larawan ni Eduardo at Rosario sa loob ng nakalipas na 10 taon, mga larawang kuha sa mga iba't ibang hotel sa labas ng bansa, mga bakasyon sa mga pribadong resort na hindi alam ni Aurora, at mga eksenang nagpapakita ng kanilang lihim na relasyon bilang magkasintahan sa loob mismo ng bahay ni Rosario sa Tondo. Nangmut hindi ang mas matindi,
ay ang mga ulat sa pananalapi. Natuklasan ng investigador na gumamit si Eduardo ng mga pekeng supply chain account sa ilalim ng Myth Group upang dahan-dahang ilipat ang milyon-milyong halaga ng pondo ni Aurora patungo sa mga personal na account ni Rosario. Ang yaman na pinaghirapan ni Aurora ay ginamit ng kanyang asawa upang bilhan ng mga ari-arian ang pamilya ng mayordoma at suportahan ang mga bisyo ng mga kamag-anak nito. Napahawak si Aurora sa kanyang noo, naramdaman ang matinding sakit at puot na gumuguhit sa kanyang buong pagkatao. Ang asawang inakala niyang tahimik, matapat at walang hilig sa mga masasamang bisyo ay ang mismong utak sa likod ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng panibagong kahulugan sa 18 taon na kanyang ipinamuhay sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Sa isang mabilis at tahimik na pagpihit ng master key ng hotel manager, bumukas ang mabigat na pinto ng marangyang silid sa isang sikat na hotel sa Bonifacio Global City. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, na nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang panahon ng panloloko. Humakbang si Aurora papasok sa silid. Kasunod niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at 2 malalaking guwardya. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon, tila isang estatwang gawa sa yelo, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang nagliliyab na banta na handang tumupok sa lahat ng haharang sa kanyang daan. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng malaking kama na may malilinis na puting sapin, ay nakalatag ang katotohanan. Si Eduardo at si Rosario. Nang makita ng dalawa ang biglaang pagpasok ng ginang, tila sila naging mga estatwang napatigil sa kanilang mga posisyon. Ang mukha ni Eduardo, na dati ay kilala bilang isang maamo, tahimik at masunuring asawa, ay agad na napuno ng matinding takot at kahihiyan. Si Rosario naman ay mabilis na nagkumahog na hilahin ang kumot upang takpan ang kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat. Ang kaibahan ng marangyang silid ng hotel na binabayaran ng pera ni Aurora sa dugyot na pinagmulan ng mayordoma ay lalong nagpadilim sa eksena. Mabilis na bumaba si Eduardo sa kama at lumuhod sa sahig, gumapang papalapit sa kinatatayuan ni Aurora. Sa isang nanginginig at basang boses, nagsimula siyang magmakaawa. Sinabi nitong nagkamali lamang siya na isang beses lamang itong nangyari at nakiusap na huwag sirain ang kanilang pagsasama alang-alang sa kanilang kasaysayan at reputasyon. Sinubukan niyang hawakan ang mga paa ng ginang, umaasa na ang kanyang nakasanayang pagpapakumbaba ay muling magpapalambot sa puso nito. Ngunit nanatiling matigas si Aurora. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang may matinding pandidiri, isang tingin na ibinibigay lamang sa maruming basura sa kalsada. Nang mapagtanto ni Eduardo na hindi tatalab ang kanyang pagmamakaawa, untunting niyang binitawan ang maamong anyo. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapang-api at nagngangalit na ekspresyon. Tumayo siya, hinarap si Aurora, at nagsimulang sumigaw. Sa isang boses na puno ng puot at inggit, sinumbatan niya si Aurora. Sinabi nitong kasalanan din ng ginang kung bakit siya naghanap ng ibang kalinga. Pinaratangan niya si Aurora na walang ibang inisip kundi ang kumpanya, na palagi itong abala at itinuring lamang siyang isang simpleng tagapangalaga ng bahay at tagaambag ng binhi para sa mga anak. Ipinagmalaki ni Eduardo na si Rosario ang natatanging tao na nagbigay sa kanya ng init, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga panahong pakiramdam niya ay isa lamang siyang anino sa loob ng marangyang mansyon ng kanyang asawa. Malamig na nakinig si Aurora sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang mga rason na ginamit ni Eduardo ay ang pinakapangkaraniwan at nakasusukang palusot ng mga taong walang kakayahang panindigan ang kanilang mga kasalanan. Hindi na hinintay ni Aurora na matapos ang pananalita ni Eduardo. Lumapit siya sa gilid ng lamesa kung saan nakalagay ang isang kristal na pitsel na puno ng malamig na tubig at mga tipak ng yelo.
Nang walang anumang pag-aalinlangan, binuhat niya ang pitsel at buong lakas na isinaboy ang laman nito ng diretso sa mukha ni Eduardo. Ang lamig ng tubig at ang pagtama ng mga yelo sa mukha ng lalaki ay nagpatigil sa kanyang pagsigaw. Habang nanginginig si Eduardo sa lamig at gulat, kinuha ni Aurora ang itim na folder mula sa kanyang abogado at buong puwersang inihagis ito sa dibdib ng asawa. Bumukas ang folder at nagsabog sa ibabaw ng kama at sahig ang daan-daang mga litrato ng kanilang mga lihim na bakasyon kasama ang mga dokumentong nagpapatunay ng milyon-milyong pondong palihim na ninakaw ni Eduardo mula sa Myth Group upang bilhan ng mga townhouse at ari-arian si Rosario at ang pamilya nito. Tinitigan ni Aurora ang dalawang nagpapakasasa sa kanyang pawis at dugo sa isang mahinahon ngunit tila talim ng kutsilyong boses. Sinabi niya kay Eduardo na ang kanilang kasal ay opisyal nang tapos ngayong araw at titiyakin niyang lalabas ito sa korte nang walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Rosario. Binalaan itong ihanda ang sarili sa piitan dahil bawat sentimong ninakaw nito ay may katumbas na taon sa likod ng rehas. Tinalikuran ni Aurora ang dalawa at naglakad palabas ng silid ng may matikas na tindig habang narinig niya sa kanyang likuran ang muling paghagulgol ni Rosario at ang galit na pagsigaw ni Eduardo na tuluyan nang nawalan ng kontrol. Habang naglakad siya sa mahabang pasilyo ng hotel patungo sa elevator, ang katahimikan ng paligid ay unti-unting pinalitan ng isang matalim at mapait na liwanag sa kanyang isipan. Nang humakbang si Aurora palabas ng silid na iyon, tila iniwan niya ang huling bahagi ng kanyang ngitngit. Doon niya napagtanto ang pinakamalupit na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ang mga taong madalas na umaarte bilang pinakamahina, pinakatahimik at pinakamahinhin ay ang mga mismong nilalang na may pinakamalalim na balon ng kasakiman sa kanilang loob. Gagamitin nila ang kanilang tila kawalan ng lakas upang kumuha ng simpatya habang unti-unting sinisipsip ang bawat patak ng buhay mula sa taong nagpapakain sa kanila. Ang pag-ibig, ang sagradong panata ng kasal, at ang tiwala ay nagiging mga murang kasangkapan lamang sa harap ng makasalanang pagnanasa at paghahangad sa madaling yaman. Ang pinakakasuklam-suklam na bahagi ng pagtataksil na ito ay hindi ang pisikal na ugnayan ng dalawang nasa loob ng silid, kundi ang katotohanang nagawa nilang magnakaw mula sa hapagkainan ng pamilyang nagbigay sa kanila ng dangal upang lamang ipalamon sa kanilang sariling mga luho habang ang tunay na tagapagmana ng pamilya ay hinahayaang mabulok sa gutom. Isang matinding kabalintunaan. Ang pinakamalaki at pinakamasamang kalaban ay hindi pala ang mga katunggali sa labas, kundi ang mga parasitong binihisan mo ng seda na ngayon ay nag-iwan ng maputik na bakas sa iyong buong pagkatao. Sa gitna ng malawak at makintab na lobby ng Myth Group sa Makati, isang malakas na pagbagsak ng mga papel sa semento ang bumasag sa formal na atmosfera ng kumpanya. Nagliparan ang mga puting pahina bago tuluyan huminto sa paanan ni Eduardo. Nakatayo si Aurora sa harap ng kanyang mga empleyado, guwardiya at ilang kasosyo sa negosyo. Ang kanyang mukha ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Eduardo, na may gulugulong buhok, namumulang mga mata at gusot na polo, ay kanina pa humaharang sa kanyang daan upang humingi ng kanyang bahagi sa kumpanya at gamitin ang kanyang autoridad bilang asawa upang takutin ang ginang. Hindi kumurap si Aurora. Sa isang malamig at mariing boses, sinabi niya kay Eduardo na dahil sa Amerika sila nagpakasal, doon din tinapos ng kanyang mga abogado ang lahat ng kanilang ugnayan sa pamamagitan ng batas ng US divorce. Inutusan niya itong pirmahan ang mga papel na nakakalat sa sahig o haharapin nito ang sunod-sunod na kaso ng pagnanakaw, panloloko, at malakihang embezzlement na may katapat na habambuhay na pagkabilanggo sa Pilipinas. Ang matinding kahihiyan o hiya sa harap ng maraming tao ay tuluyan nagpabagsak sa natitirang yabang ni Eduardo.
Nang senyasan ni Aurora ang mga guwardiya, walang awang kinaladkad ng mga ito si Eduardo palabas ng gusali, habang ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado ay sumunod sa bawat hakbang ng lalaki. Matapos ang tagpong iyon, nagpatuloy ang pagdurog ni Aurora sa mga linta. Sa tulong ng kanyang legal na koponan, formal niyang binawi ang magarang townhouse na tinitirhan ni na Rosario, pati na ang lahat ng sasakyang nakapangalan sa kumpanya. Si Eduardo ay tuluyan na iwan sa kalsada ng Maynila nang walang kahit isang sentimo, walang tirahan, at walang mukhang maihaharap sa lipunan. Pagkalipas ng ilang linggo, habang papalubog ang araw at unti-unting bumubuhos ang mahinang ulan, napatitig si Aurora sa bintana ng kanyang mansyon sa Forbes Park. Ang katahimikan ng bahay ay binasag ng tawag ng kanyang guwardiya mula sa tarangkahan. May isang tao umanong nagpupumilit na pumasok at ayaw umalis kahit basang-basa na sa ulan. Bumaba si Aurora at naglakad patungo sa malaking bakal na tarangkahan. Doon, nakita niya si Christian. Ang kanyang panganay na anak ay malayong-malayo na sa dating imahe ng isang mayamang tagapagmana. Basang-basa ito sa ulan, nangangatog ang katawan, at ang mga damit nito ay kupas at marumi. Nang makita niya si Aurora, agad na lumuhod si Christian sa basang semento. Humahagulgol itong nagmakaawa sa kanyang ina. Sinabi ni Christian na nagkamali siya, na nagamit lamang siya ni na Zoe at Rosario at ngayon ay iniwan na rin siya ng mga ito matapos mabatid na wala na siyang pera. Nakiusap siyang patuluyin muli sa bahay at nangakong magiging mabuting anak. Tiningnan ni Aurora ang kanyang sariling anak. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang paninindigan ay mas matigas pa sa bakal na nakaharang sa kanilang dalawa. Sa isang mahinahon ngunit saksakan ng lamig na boses, ipinaalala ni Aurora kay Christian ang gabi kung kailan pinili nitong lampasan siya upang yakapin ang pekeng kapatid. Sinabi niyang noong mga panahong nagpapasasa si Christian sa karangyaan habang hinahayaang mabulok sa hirap si Bea, wala siyang narinig na pagmakaawa mula rito. At ngayong wala na itong pera at iniwan ng mga kauri nitong linta, tsaka ito babalik upang humingi ng kalinga. Tinalikuran ni Aurora si Christian nang walang kahit isang patak ng luha. Sa kanyang hudyat, maingat at dahan-dahang isinara ng mga guwardiya ang mabibigat na bakal na tarangkahan na tuluyan naghiwalay sa kanila ng kanyang anak. Iniwan niya si Christian na nakaluhod sa gitna ng basang kalsada, hinahaharap ang bunga ng sarili nitong mga desisyon. Nang makabalik si Aurora sa kanyang opisina sa ikalawang palapag, napatigil siya nang makita ang isang bagong mensahe mula sa kanyang pinagkakatiwalaang pribadong investigador sa kanyang telepono. Dahil sa kanyang limitadong pananaw bilang biktima ng panloloko, naging maingat si Aurora sa bawat galaw ng mga natitirang kaaway. Binuksan niya ang ulat at binasa ang pinakahuling natuklasan ng kanyang pribadong investigador. Ayon sa ulat, si Zoe ay kasalukuyang nakatira sa isang madilim at mabahong kwarto sa Tondo kasama si Rosario. Dahil sa matinding kawalan ng pera, galit at inggit sa tagumpay ni Bea, na kasalukuyang naghahanda para sa nalalapit na pambansang pagsusulit sa unibersidad, may ginagawang mapanganib na hakbang si Zoe. Naitala ng pribadong investigador na nakipagkita si Zoe sa ilang kilalang miyembro ng mga lokal na gang o sindikato sa Tondo. Palihim nitong ibinigay ang kanyang huling gintong singsing upang upahan ang mga ito. Ang kanilang madilim na plano, tambangan si Bea sa mismong araw ng pambansang pagsusulit, sirain ang mukha nito gamit ang matutulis na bagay, at tiyaking hinding-hindi na ito makakatuntong sa unibersidad o makakakuha ng magandang kinabukasan. Nang mabasa ni Aurora ang ulat, naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay kusang naitikom ng napakahigpit. Ang mga demonyong kanyang pinalayas ay hindi pa rin tumitigil sa pag-atake sa kanyang anak. Tumingin si Aurora sa kalendaryo sa kanyang mesa. 3 araw na lamang bago ang araw ng pagsusulit ni Bea. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha
habang tinatawagan niya ang kanyang pinuno ng seguridad. Titiyakin niyang ang araw na binalak ni Zoe na maging katapusan ni Bea ay siyang magiging huling araw ng kalayaan ng mga taong nagtangkang sumira sa kanyang anak. Ang sikat ng araw sa labas ng gusali ng pagsusulit sa unibersidad ay tila nagbigay ng isang mapayapang atmosfera sa mga naghihintay na magulang. Nakatayo si Aurora malapit sa kanyang sasakyan, pinaliligiran ng kanyang mga lihim na guwardiya na maingat na nagmamasid sa bawat sulok ng mataong kalsada. Kahit na alam niyang may pinaplanong masama si Zoe batay sa ulat ng kanyang investigador, pinili niyang huwag magpakita ng takot upang hindi maapektuhan ang konsentrasyon ni Bea sa loob ng silid-aralan. Maya-maya pa ay bumukas ang malalaking pinto ng unibersidad. Nagsimula nang lumabas ang mga mag-aaral na kakatapos pa lamang kumuha ng mahirap na pambansang pagsusulit para sa kolehiyo. Sa gitna ng nagkakagulong mga kabataan, mabilis na natukoy ni Aurora ang bulto ng kanyang anak. Naglalakad si Bea, hawak ang kanyang mga lapis at permit, may isang kalmado at nagtitiwalang ngiti sa kanyang mga labi na hindi kailanman nakita ni Aurora noong una silang magtagpo. Nang magtama ang kanilang mga paningin, bahagyang kumaway ang dalaga sa kanyang ina, isang simpleng aksyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Aurora sa labis na kagalakan at pagmamalaki. Nang ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho. Isang malakas at nakatutulig na ugong ng makina ng motorsiklo ang biglang bumasag sa tahimik na paligid ng unibersidad. Mula sa likod ng mga nakaparadang sasakyan, isang itim na motorsiklo na walang plaka ang mabilis na humarurot patungo sa direksyon ni Bea. 2 tao na nakasuot ng makapal at madidilim na helmet ang nakasakay doon. Bago pa man makasigaw ang mga tao sa paligid, nakita ni Aurora ang mabilis na pagkilos ng taong nakaupo sa likuran ng motorsiklo. Itinaas nito ang isang mabigat na bakal na galamay, isang golf club na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, at iwinasiwas iyon ng buong lakas patungo sa ulo ni Bea. Sa isang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Aurora. Walang kahit anong pag-aalinlangan, walang takot para sa sarili niyang buhay. Ang taming gumana sa kanyang buong pagkatao ay ang kanyang likas na instinto bilang isang ina upang protektahan ang kanyang anak. Tumakbo siya ng napakabilis. Sa huling sandali bago tumama ang bakal, buong lakas niyang itinulak si Bea palayo, dahilan upang bumagsak ang dalaga sa malambot na damuhan sa gilid ng daan. Nang bago pa man makaiwas si Aurora, isang matigas at napakabigat na paghampas ng bakal ang direktang tumama sa likod ng kanyang ulo. Naramdaman ni Aurora ang isang matinding pagsabog ng sakit sa loob ng kanyang bungo. Ang kanyang paningin ay agad na napuno ng kulay pula bago unti-unting naging madilim ang paligid. Nawalan ng kontrol ang kanyang mga binti at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at sementadong bakuran. Ang init ng kanyang sariling dugo ay mabilis na kumalat sa ilalim ng kanyang ulo na bumuo ng isang mapulang lawa sa semento. Habang unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan at nagsisimulang umikot ang mundo, naramdaman ni Aurora ang isang pares ng nanginginig na mga kamay na pilit na bumuhat sa kanyang ulo. Mula sa gitna ng kadilimang kumakain sa kanyang isipan, isang matinis, basang-basa sa luha at punong-puno ng desperasyong sigaw ang umabot sa kanyang pandinig. Narinig niya ang kanyang anak na tinatawag siya sa kauna-unahang pagkakataon. Tinawag siyang Mama ni Bea paulit-ulit, habang ang mga maiinit na luha ng dalaga ay pumatak sa kanyang namamanhid na pisngi. Ang salitang iyon ay tila isang mainit na kalinga na nagpalamig sa matinding sakit na nararamdaman ni Aurora. Isang tahimik at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang puso habang tuluyan siyang nilalamon ng kadiliman. Sa kabila ng panganib, alam niyang ligtas ang kanyang anak. Bago tuluyan sumuko ang kanyang paningin sa dilim, nakita ng ginang ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga gwardya. Hinarangan ng kanilang sasakyan ang motorsiklo
na naging sanhi ng marahas na pagsemplang nito sa kalsada. Mabilis na dinumog ng mga guwardiya at pulisya ang dalawang sakay. Nang tanggalin ng pulisya ang helmet ng pasahero sa likod, lumabas ang mukha ni Zoe, puno ng sugat, galit at matinding takot habang pinapoposan ng bakal na posas ng mga awtoridad. Dahil sa sapat na gulang na 18 taon, alam ni Aurora na haharapin ni Zoe ang pinakamabigat na parusa para sa tangkang pagpatay. Sa malayo, untunting narinig ang umaatungal na sirena ng ambulansya na mabilis na lumalapit sa unibersidad. Ningmut para kay Aurora, ang taming tunog na mahalaga sa kanyang huling sandali ng kamalayan ay ang bowls ng kanyang anak na patuloy na humihikbi at tumatawag sa kanyang pangalan. Piniga niya ang natitirang lakas ng kanyang mga daliri upang bahagyang pisilin ang kamay ni Bea bago tuluyan nawala ng malay sa gitna ng sementadong bakuran. Ang regular at mahinang tunog ng makina na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso ang taming gumagapang sa tahimik at puting silid ng ospital. Ang maputlang liwanag ng umaga ay sumisilip mula sa bintana. Nagbibigay liwanag sa mga gamot at bulaklak na nakalagay sa tabi ng higaan. Dahan-dahang imulat ni Aurora ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang pakiramdam, tuyo ang kanyang lalamunan, at tila nanggaling siya sa isang napakahabang paglalakbay. Nangmut bago pa man siya makaramdam ng takot, naramdaman niya ang isang pamilyar at maligamgam na init sa kanyang kanang kamay. Nilingon niya ang kanyang tabi. Doon ay nakita niya si Bea. Nakasandal ang ulo ng dalaga sa gilid ng kanyang higaan, mahimbing na natutulog habang mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang mga daliri. Bakas sa mukha ng bata ang matinding pagod at puyat, ngunit malinis at maayos na ang hitsura nito, malayo sa kaawa-awang imahe ng batang nakatayo sa ilalim ng ulan sa paaralan. Bahagyang ginalaw ni Aurora ang kanyang mga daliri. Ang munting pagkilos na iyon ay sapat na upang magising si Bea. Mabilis na iniangat ng dalaga ang kanyang ulo. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nanlaki ang mga mata ni Bea, at bago pa man makapagsalita si Aurora, mabilis na pumatak ang mga luha mula sa mata ng anak. Sa isang basang boses, tinawag niya ang kanyang ina. Sinabi nitong sa wakas ay gising na si Aurora matapos ang mahigit 1 buwan na pagkakahiga sa koma. Hindi na lumayo si Bea. Sa mga sumunod na araw, siya ang personal na nag-alaga sa kanyang ina. Siya ang nagpapakain kay Aurora ng mainit na lugaw na may manok at luya, dahan-dahang hinihipan ang bawat subo bago ibigay sa ginang. Ang pagbabaligtad ng kanilang tungkulin kung saan ang anak naman ang nag-aalaga sa inang nag-alay ng buhay para sa kanya ay naging isang tahimik na paraan ng pagpapagaling sa kanilang mga sugat. Habang nagpapalakas si Aurora sa loob ng VIP room, dumating ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado upang ihatid ang mga huling ulat ng hustisya. Ayor sa abogado, pormal nang nahatulan ng korte si Rosario ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa kidnapping, pagpapalit ng sanggol at matinding pang-aabuso sa bata sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Si Zoe naman, dahil sa sapat na gulang na 18 taon, ay nasintensyahan ng 12 taon sa correctional facility para sa frustrated murder ng walang piyansa. Ang kanilang mga pangarap na makuha ang yaman ni Aurora ay tuluyan ng pinalitan ng malamig na rehas ng piitan. Si Eduardo naman ay nakaranas ng mas masakit na parusa. Dahil sa pagbawi ng lahat ng ari-ari ang ninakaw nito at sa pagkakadawit sa mga kaso ng panloloko, tuluyan na siyang tinalikuran ng kanyang mga dating kaibigan at kasosyo. Kasalukuyan siyang nakatira sa isang barong-barong sa pinakamahirap na bahagi ng Tondo, naghahanap ng tira-tirang pagkain at nabubuhay sa matinding limos. Si Christian naman, matapos mabatid ang kawalan ng yaman, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang maliit na kumpanya habang buhay na pinagsisisihan ang kanyang maling pagpili.
Nangmut ang pinakamagandang balita ay nagmula kay Bea. Nakangiti nitong ipinakita kay Aurora ang isang opisyal na sulat mula sa nangungunang unibersidad sa bansa, ang University of the Philippines. Hindi lamang siya nakapasa. Si Bea ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong rehiyon sa pambansang pagsusulit. Napatunayan ng dalaga ang kanyang tunay na talino at dangal sa pamamagitan ng sarili nitong pagsisikap. Bumagsak ang mga luha ni Aurora buong puso, habang yakap-yakap ang sulat ng unibersidad. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga masasama, kundi sa pagbabalik ng tunay na korona sa ulo ng kanyang anak. Pagkalipas ng isa pang linggo, dumating ang araw ng paglabas ni Aurora sa ospital, habang naglalakad sila patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Mas malakas na si Aurora kaysa noong mga nakaraang araw. Nangmut sinadya niyang ihilig ng bahagya ang kanyang katawan kay Bea at maglakad ng mabagal. Nais niyang maramdaman ang kalinga at paggabay ng kanyang anak, isang bagay na ipinagkait sa kanila ng 18 taon. Hinawakan ni Bea ang braso ng kanyang ina nang may labis na pag-iingat. Sa isang mahinahon at nakangiting tinig, sinabihan niya si Aurora na mag-ingat sa bawat hakbang at hawakan siya ng mabuti upang hindi matumba. Ngumiti si Aurora habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ni Bea, sumasabay sa mabagal na ritmo ng kanilang mga hakbang patungo sa kanilang bagong simula. Nang sumakay sila sa sasakyan, at unti-unting lumayo ang ospital sa kanilang paningin, napatitig si Aurora sa tanawin ng lungsod ng Maynila sa labis na bintana. Ang dahan-dahang pag-atungal ng sasakyan ay tila naging isang tahimik na musika na nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan ni Aurora ang dahan-dahang paglayo ng mga anino ng ospital, naramdaman niya ang isang uri ng malalim at payapang pagtanggap sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi isang perpektong kwento ng tagumpay na walang sugat. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na kailangang pasanin. At ang mga peklat na iniwan ng nakaraan mga peklat sa katawan ni Bea at ang sugat sa kanyang sariling ulo ay hindi mga tanda ng kahihiyan o pagkatalo. Ang mga peklat na ito ay ang mga medalya ng kanilang kaligtasan. Ang mga patunay na nagawa nilang lagpasan ang pinakamalupit na bagyo na dumaan sa kanilang buhay. Hindi mabubura ng hustisya ang 18 taon na nawala sa kanila. Ngunit, ang pagtanggap sa mga sugat na ito at ang pagpili na magpatuloy ng may pagmamahal ay ang tunay na tagumpay laban sa kasamaan. Sa huli, natutunan niyang ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang mga bilyong halaga ng ari-arian na kanyang pinagpaguran, kundi ang mainit na kamay ng kanyang anak na kasalukuyang nakahawak sa kanyang palad, nagbibigay ng lakas upang harapin ang bawat bukas na may kasamang pag-asa.